Hello guys! Hello! This is for Gemini. Welcome Gemini sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin Gemini kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. So, titingnan natin. Okay, So, Gemini, you have 2 of Clover, number 4610. Next is 7 of Clover, number 20. Kung makikita mo dito, sinasabi Gemini ng barahan na you are starting a new journey. Okay? So, maybe this week, this is the first week or this is your first month para sa bago mong trabaho. Or maybe nasa ibang bansa ka. So, this is your first week para dyan. Sinasabi ng barahan sa'yo dito na may possible na happy moments, happy celebration, happy life regarding sa kung ano yung mangyayari sa linggong ito. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na possible ka na mag-celebrate. May family celebration like may wedding anniversaries, pwedeng merong monthsaries or may birthday celebration sa family. Alright. Okay. Second deck natin is King of Cups. This is parang emotional contentment, emotional maturity, and compassion. Sa linggong ito, nakikita ko sa'yo na punong-puno ka ng punong-puno ka ng pag-asa, ng kaligayahan, yun, hope, 'di ba? You're full of hope, full of happiness, full of satisfaction, parang ganon. And sinasabi ng baraha sa'yo, especially if you are a male personality, nakikita natin dito na you are super wise and matured na Gemini sa linggong ito. Or pwedeng lahat ng mga actions and reactions or maybe mga plano mo sa buhay ngayong linggong ito ay sobra-sobrang motivation yung ini-exert mo dito. Okay? So, ang daming gigil, kumbaga, sa linggong ito. Alright, so let's check. Alright. Okay, so 2 of Wands, 8 of Pentacles, 3 of Cups, and King of Pentacles. Okay, so kung makikita mo dito sa first 4 cards, sa third deck, sinasabi ng baraha sa'yo, Gemini, na ang daming opportunities ang posibleng papasok sa buhay mo. Simula ngayong linggo. Yung ibang opportunities na to ay siguro invisible pa siya. Kumbaga, they are circling around you, pero hindi mo pa siya nakikita or hindi mo pa siya ramdam. Ang 8 of Pentacles na to, this is about job. So, possible na magkakaroon ka ng choices, ng options, regarding sa kung ano man yan na financial journey mo. Okay? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na meron dito na trabaho na posibleng prospect mo or gusto mo na posibleng mangyari. Okay? Or ibigay sa'yo. So, basta ang linggong ito ay napakaganda para sa mga Gemini kasi maraming selebrasyon or maraming rason
para mag-celebrate ka this week. Okay? There's a celebration, celebration of new job, new career, new position, celebration of having someone or support system sa kung ano man na plano mo. Alright? And King of Pentacles, this week, hindi mo pansin, hindi mo ramdam, but this is the starting over or starting time para sa financial journey mo. Okay? Nasa real road ka. So, there's a direction, there's a financial direction na posibleng naghihintay para sa'yo. Alright. Okay, next card natin is strength. So, physically, mentally, emotionally, financially, you're super strong, you're super motivated ngayong linggong ito. And Nine of Wands, nakikita ko sa'yo dito na lahat ng pagod, puyat, sakripisyo mo, worth it siya ngayong linggong ito. Sa usaping relationship, kung makikita mo dito, sinasabi na isang unexpected, okay? There's an unexpected na happenings regarding sa relationship. Possible na yun. May mga, unexpected siya. It's either unexpected pregnancy, unexpected encounter ng ex mo, unexpected na acquaintance, and then pwedeng mag-turns out siya sa love life or lover mo. And mayroon dito na relationship na parang medyo like you're married. Okay, you're married or parang in a relationship, live-in partner. And nakakaramdam ka ng medyo malamig na sa relationship. Yung parang hindi ka na excited. Especially if you're an OFW. But this week, babalik kung yung magic, babalik kung yung init ng pagmamahalan. So, there's a renewal, there's a recovery of emotional, relationship, even family and friends. So, may mga magkakabalikan, may magbabate, reconciliations, and anything. Okay, so dito sa ilalim is Six of Cups. So, sinasabi ng baraha yon, be careful sa mga taong gustong bumalik sa buhay mo. Whether they are your friends or they are your acquaintance or kung sino pa man sila, sinasabi na we need to be careful. Okay? Kailangan nating maging careful sa mga taong gustong pumasok ulit sa buhay nyo. Especially kung eto ay umalis sila sa buhay mo na hindi maganda yung relationship. Sa pera, ganun din. Kung may mga offers from your previous company, previous jobs, you need to consider it, okay? Kailangan pag-isipang mabuti. Huwag tayong mabilis na gumawa ng aksyon sa linggong ito. It's because of excitement, because of happiness, because of feeling accomplished. Minsan nakakagawa ka ng mga desisyon na pagsisihan mo sa huli. So, for example, if you're happy now, you're sad, enjoyin mo lang kung ano yung nararamdaman mong kasiyahan. And mag-desisyon ka after nyan. Okay? Thank you guys. Bye!